Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonas, galing sa Data Analysis Team ng BioDev. At para sa proyekto ng paggawa ng GHG inventory para sa lokal na pamahalaan ng Nasugbu, Batangas. Ah, ang layunin ng ating video ngayong araw ay para magkakaroon po tayo ng gabay o guide para sa paggawa ng field survey para sa GHG inventory ng Nasugbu, Batangas. Ngayon, bakit kailangan po natin magkaroon ng GHG inventory? Kung natatandaan po sa ating mga participants nung gumawa tayo ng workshop nito mismo no nung nakaraang linggo or mga nakaraang linggo ah, sa um, sa RHU tsaka yun sa Municipal Covered Court ng Nasugbu. Ah, ang layunin naman talaga ng paggawa ng field survey is gagawa tayo ng mismong yung baseline, tinatawag na baseline inventory para sa Nasugbu, Batangas. Para makagawa din tayo ng local climate change action plan para sa buong lungsod. Ah, yung local climate change action plan ay kailangan no para makakagawa ang ating lokal na pamahalaan ng mga plano at programa para para bawas o sugpuin yung epekto ng climate change sa loob ng LGU ng Nasugbu. Um, dahil po dito, no, napakahalaga na magawa natin to ng maayos at na as accurate as possible ika nga, no, para makagawa din tayo ng mga epektibong desisyon sa paggawa ng kung anong mga future steps ika nga, no, para sa LGU. Ngayon, ang nakikita ko ngayon sa ating screen ay isang data privacy consent form. Kinakailangan po natin na magkaroon ng data privacy consent form dahil sa ilalim ng Republic Act 10175 or yung Data Privacy Act, ay sorry, 10173 or yung Data Privacy Act. Kailangan ko lang i-check. Uh, uh, dahil may mga sensitibo po tayong mga impormasyon na kailangan kunin para makuha talaga natin um, yung accuracy ika nga of our data o magkakaroon tayo ng accurate information or accurate na datos kolektahin natin para magkaroon tayo ng magandang baseline ika nga for our greenhouse gas inventory. So dahil doon gumawa po kami ng isang consent form at ito yung una yung ipapakita sa ating mga respondents, sa mga respondente. Ah, at kailangan din natin yung kanilang consent. No? So, maiging, yung pagkatapos na introduce niyo yung sarili niyo, kailangan niyo munang magkaroon ng or makuha yung consent nung kukunan natin ng impormasyon. So ito yung makikita nyo na consent form kung saan na nakadetalye naman ang layunin ng pagkolekta ng datos, ano yung mga kailangan na kukolektahin na datos, saan gagamitin yung datos, at yung kanilang karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act. Um, kung magkakaroon tayo ng pahintulot na galing sa ating mga respondents, kailangan lang na makuha natin yung yes at kailangan i-check no yung yes I consent to participate o yung oo pumapayag ako na lumahok at kailangan ng full name ng respondent, yung pirma niya, tsaka yung petsa ng paggawa ng pagpirma um, ng mismong consent form. Kung papayag na ang respondent at meron na tayong ganitong impormasyon, ay didiretso na po tayo sa mismong pagkolekta ng survey ng greenhouse gas inventory. So, tulad nung nakalaan sa ating data privacy form, ito yung mga kailangan nating yung mga impormasyon no, sa ating greenhouse gas inventory survey.
So, una, kailangan lang ng, um, of course, for data, for the purposes ng data tracking, kailangan lang kung sino ay yung mga impormasyon tulad ng yung pangalan ng gumawa, yung nag-conduct mismo ng survey, kailan to ginawa, oras ng pagbisita, yung kung saan siya na-deploy, yung area o yung barangay, tsaka kung may for tracking purposes, no, kung hindi naman po kailangan nito, pero kung matrack niyo lang kung ano um, yung bilang ng forma ng ng paglog ng mismong taga-survey ay it would be greatly appreciated. Ika nga po. So, um, yung pangalawang parte or section ng ating greenhouse gas inventory survey ay yung mismong pangalan ng ating respondent, yung gender niya, yung edad, ano yung designation niya o posisyon, tapos pangalan ng establishmento tsaka yung kumpletong address. Kung ang um, kung ang inyong i-survey ay bahay, ang ilalagay niyo lang ay yung apelyido mismo nung may-ari ng bahay, no? Tsaka sabihin niyo lang na, let's say, kung kasi Juan de la Cruz yan, eh, de la Cruz residence lang ang kailangan. At tapos yung complete address, kung kaya niyong ilaan yung buong address, mas okay po yun. Pero kung hindi naman, kung ayaw po nilang ilagay, no, or kung hindi sila komportable na ilagay yung buong address, pwede niyo namang ilagay kung saang barangay po sila napapabilang. Yan lang po. So, yung kailangan lang po natin i-check kung ano yung uri ng establishmento, kung saan sila um, mapapabilang, kung sa household man sila or sa isang komersyal na establishmento or pisina, at pero optional naman po yung dalawa, no? Pero kung ma-deploy po kayo sa isang farm at saka sa isang fish pond, ah, kailangan din i-check natin yon. Pero yung pinaka-importante talaga dito sa survey na ito ay yung household, yung sa commercial establishment, tsaka yung opisina. Na yan. Yung unang tanong natin dito ay yung electricity consumption. So, um, kailangan po natin makuha yung pagkonsumo ng kuryente sa ating establishmento, no? At kailangan din natin i-confirm na sa loob ng Enero hanggang Disyembre ng buong taong 2025 ay meron po silang impormasyon. Ngayon, yung unang itatanong natin ay kung saan sila kukuha or saan sila kumukuha ng kuryente. Um, Bakit po na parang kailangan po ito kahit sabihin natin um, ay, sir, sa Batellec lang po kami kumukuha ng kuryente. Kailangan din talaga nating i-confirm or kailangan natin verifikahin na talagang galing sa Batellec yung kuryente na ginagamit ng ating establishmento. May establishments po kasi na ang source pala ng kuryente nila ay actually galing sa yung power generation source mismo. Kaya kailangan talaga natin siya lang. Kailangan lang talagang i-confirm ito. No? Kung kasi Batellec man, kailangan lang talagang ilagay na ang source ng kanilang kuryente ay galing sa Batellec. Yung sunod na tanong ay dun sa monthly electricity consumption in kilowatt hour. At ang kailangan lang natin kunin ay yung nakalaan ng electric bill mula Enero hanggang Disyembre ng 2025. Ngayon, may mga may mga establishmento siguro na hindi po nagtatrack mismo ng kanilang aktual na bill ng kuryente. Pwede naman natin pong kunin yung parang tansya nung ating respondent kung magkano or ilang kilowatt hour yung nakokonsumo nila bawat buwan.
Yung pinaka-accurate po na informasyon na kailangan ay yung datos na galing talaga sa actual na electric bill. Pero kung makuha natin yung estimated naman na respondent na ilang kilowatt hour bawat buwan, okay na rin po yun sa atin. No? Um, may possibility din or may posibilidad din na meron silang datos na yung annual total naman ng pagkonsumo ng kuryente bawat buwan, especially kung naka-bulk yung datos nila or meron silang tracking na every year pala na every year yung kanilang tracking ng kuryente. Okay lang po 'yun. Ang gagawin na lang po natin ay yung annual total tas hahatiin na lang natin sa 12. Ang ninanais lang po natin na makuha ay yung actual na kilowatt hour ng kuryente ng pagkonsumo. Kung ang meron lang sila na tansya or yung datos na meron sa kanila ay kung magkano yung nagagastos nila sa buwan ng paggamit ng kuryente, iniiwasan po natin yung ganong impormasyon kasi hindi po siya magiging accurate um, sa pagkolekta ng datos sa pagkonsumo ng kuryente dahil kung alam naman natin na bawat buwan, iba-iba din yung rate ng kuryente depende sa kung anong sineset ng ating electricity provider. Bakit Battelec man yan o Meralco, kung sino man yung nagbibigay nung mismong rate. So, napaka-importante po talaga na makuha natin yung electricity consumption in kilowatt hour. Sa susunod na seksyon, ang kailangan po natin ay kung magkano yung nakokonsumo na fuel um, ng establishmento mismo. So, hinati na po natin ito depende sa kung ano yung fuel source. So for example, meron dito na yung pagkonsumo ng gasolina or yung unleaded gasoline in liters, yung pagkonsumo ng diesel um, also in liters, kung ilang tangke ng LPG yung ginagamit sa bawat buwan, 11 kilograms man yan o 22 kilograms na tangke ng LPG. Kung gumagamit din sila ng kerosene, kailangan po natin yan ilagay, no? Kung ilang litro ng kerosene yung nagagamit bawat buwan. Kung gumagamit din sila ng uling, kailangan din po natin um, ng, ng ganitong impormasyon, no? Ng pagkonsumo ng uling or charcoal bawat buwan. At kung may ibang fuel sources pa sila na ginagamit at hindi nakalagay or hindi siya napapabilang sa ating ibang fuel types, pakilagay na lang po sa pinakadulo no ating section dito sa itong papel na to no. So kailangan din natin malaman kung saan ginagamit yung fuel source o yung panggatong natin no. Company vehicle man siya or personal vehicle or machinery or genset or ginagamit sa pagluluto or ginagamit um, sa mga kerosene lamps. Napaka-importante na impormasyon nito para makita din natin kung paano ginagamit yung mga fuel sources. Tapos, ilagay lang or ilaan lang natin kung magkano yung nakokonsumo nila nung mismong panggatong sa bawat buwan. Kailangan din natin i-check kung ang ating fuel source ay yung datos no or yung pinagmulan ng datos para sa ating mga fuel sources ay galing ba sa mga resibo o logbook or tansya ng ating mga respondents o respondente bawat buwan. Tapos kung meron silang annual total, pwede din 'yon ay hatiin na lang natin sa 12.
Ngayon, isa ding reminder na kung ang datos na meron sila ay yung or yung estimate na meron sila ay yung magkano ginagastos nila in pesos, ah, no, hopefully, no, maiwasan natin yung ganong klaseng impormasyon. Kasi tulad nung mga impormasyon na galing sa or yung hinihingi natin sa pagkonsumo ng kuryente ay nagfa-fluctuate din po no yung presyo ng ating mga fuel. Tulad ngayon no, sa panahon ng 2026, nung Enero, nag-iiba din yung presyo ng isang litro ng diesel o yung isang litro ng unleaded kumpara sa buwan ng Abril or Mayo, kahit ngayon Hunyo. So hindi na siya magiging accurate po kung tutuusin. Kaya ang kailangan po natin yung aktual na na datos ng pagkonsumo ng ating mga respondents bawat buwan. Now, hindi po ito kailangan, pero kung meron po kayong or kung may masu-survey or may ma-assign sa inyo na magsu-survey ng fertilizer at fish feed, ito lang din yung section na to na para sa inyo. Ang sa pagkakalam ko ay ito ay optional. Depende na po sa ano ng LGU. Pero kung may ma-assign po sa inyo dito, um, okay lang din na ilagay din yung kung ano yung ginagamit nila na fertilizer or fish feed, kung ito ay chemical na na source or hindi siya organic or kung organic type siya. Tapos kung ano ba siya, 25 kilograms, 50 kilograms, and so on. Tapos ilagay lang din yung monthly na pagkonsumo ng produkto. So, may mga additional lang po na information para lang makuha natin yung accuracy talaga ng mga impormasyon na nakukuha natin sa mismong mga establishmento o kabahayan. Uh, kung may documentation po kayo ng bill ng kuryente or yung logbook or yung mga ibang supporting documents, ilagay nyo lang dito tapos ilagay lang din kung ano yung magiging file or label na isasubmit nyo sa amin no para ma-verify din namin no nang maayos um, yung mga files na ipapadala nyo sa amin para ma-review namin yung information from the field. Tapos kung meron po kayong mga additional notes or may mga komento kayo or may mga reaction na galing sa ating mga respondents, ilagay nyo lang po sa section 7 yung mga nakuha yung mga komento. And then, doon sa doon sa dulo or yung ating panghuling parte ng ating survey, meron po tayong surveyor certification. So basically, parang nagsasabi lang po tayo na ako bilang isang taga-kolekta nung mga impormasyon ay talagang nagsasabi na or pinapatunayan ko na yung mga nakuha kong impormasyon ay talagang nakolekta ng maayos um, base sa mga instructions na ibibigay namin sa inyo. Ngayon, kung may katanungan, kung may mga tanong pa po kayo, no, or may katanungan pa po doon sa paggawa ng survey, sinama po namin yung isang instruction, yung isang general set ng instructions in English and in Filipino na i-deploy din no kasama dito sa inventory survey. At meron din po tayong parang survey log para parang ma-double check lang din natin yung mga information ng ating mga field surveyors. Parang ganito lang din po yung setup nun. So I encourage you po no to have a look and have a read po dun sa mga instructions na yan.
At kung may additional pa po kayo na tanong or may dagdag pa po kayo na tanong, binigay ko na po sa BioDev team yung aking number na ng Viber number ko po, para kung may additional ngayon na tanong ay pwede niyo akong ma-contact ng diretso. Um, At kung may mga immediate questions po kayo, pwede din na i-course through yung mga tanong na yon sa ating LGU team or sa team na nandyan po no, na galing sa BioDev. Ayun lang po. Maraming salamat po sa opportunity na makausap ko po kayo ngayong araw through this video. At hopefully, makakuha po tayo ng sapat na datos para makagawa tayo ng inventory survey para sa ating greenhouse gas inventory para sa Sumbu LGU. Yan po. Maraming salamat po at God bless. Thank you.